Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher. Ano ba kayo ngayon para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Please bow your heads and let us pray. Angel of God, the guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher. Mainhadang energizer si teacher dito. Ang dapat nilang gawin ay sundin lamang ang nasa review. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Yes, teacher. Kung magaling. Kung gano'n, bigyan ninyo ang mga sarili ng tatlong bagsak. Ibago mo po, pulutin mo na ang mga kalat sa ilalim ng iyong upuan at ihanarin mo po sa pagbilang mo ng tatlo, isa, dalawa, tatlo, maaari na kayo pamusok. Para malaman ko kung sino ang lumiban sa ating klase ngayong umaga. Di na po. Wala ka. Naunsalig ka. Kapoy. Madayon eh. Pwede naman ka maka-English. Pwede ba? Oo. Pwede. Pero ayaw straight. Sige na rin. So umaga ito, i-check natin ang iyong attendance na naman. Konyo-konyo. Ay, lang lang. Ay, sige, i-post lang. Delivery ka. Okay. So, umaga ito ay i-check ko ang iyong attendance. Kapag tinawag ko ang iyong pangalan, ang iyong sasabihin lamang ay, nandito po ako, teacher. Ano nga ang sasabihin niyo kapag tinawag ko ang iyong pangalan? Andito po ako, teacher. Heidi, Andito po ako, teacher. Hazel, Nandito po ako, teacher. Giselle, Nandito po ako, teacher. magaling at walang lumiban sa ating klase ngayong umaga. Kung ganun, bigyan niyo yung sarili ng tatlong bagsak. Para meron tayong to have a clear discussion this morning, sumainihan na si teacher dito na mga alituntunin na dapat yung sundin at ang una nating alituntunin ay Makinig ng mabuti. sumakinig na mabuti sa ating talakayin ngayong umaga para mayroon kayong mga matutunan. Nag-intindihan ba tayo mga bata? Opo, teacher. Kaya pangalawang alituntunin, Maging marespeto. maging marespeto. Maging marespeto kayo sa akin para at respetuhin ko rin kayong aking mga estudyante at hindi lang din kayo mag-show respect inside the classroom class and also sa labas. Nagkaintindihan ba tayo? Opo, teacher. Ang huling alituntunin ay Maging partisipatibo. maging everybody Maging partisipatibo. Maging partisipatibo. Okay, maging partisipatibo. Kapag may mga katanungan si teacher or may mga activity na gagawin, dapat kayo maging partisipatibo. Naiintindihan niyo ba ang ating alituntunin class? Opo, teacher. Magaling. Ngayon mga bata, gusto niyo bang maglaro? Opo, teacher. Kumain handa. Ay, ito. So, ang tawag sa ating laro ay picture hunting. Basahin na sabay-sabay. Picture hunting. Mechanics. Tingnan ang ilalim ng inyong mga upuan. Hanapin ang mga litratong nakadikit. Ulihin ang mga litratong natatuan sa 5 kategorya. Tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari. At idikit sa listahan. Okay, so hanapin niyo ang mga litrato na sa ilalim ng inyong mga mesa class at ilagay niyo ito sa pizarra.
May isa pa. Okay, magaling. Ngayon mga bata, so base sa mga litrato na inyong nakikita ninyo, ano ba ang mga ito? Yes, Heidi? Mga iba't ibang larawan, teacher. Ano nga ito? Ito, anong larawan ito? Isang guro, Magaling. At ito? isang mga bata naglalaro Saan sa sila playground. Magaling. Naglalaro sila sa Playground. Ito? Nag-celebrate ng birthday Ito? at isang misa. Magaling. Bigyan natin si Heidi ng 3 bagsak. Okay, class, saan ba natin makikita ang guro? Sa harapan. Giselle? So makikita po natin ang guro, teacher, sa school. Magaling, makikita natin ang guro sa paaralan. So, bigyan natin si Giselle ng 3 bagsak. Ang card, class, saan natin makikita ang card? Yes, Giselle. So makikita natin ang park sa school or sa likod ng ating bahay. Okay, magaling. So, bigyan natin si Giselle ng 3 bagsak. So, bakit nga ba natin masasabi ang... Ay, okay. So, ito, class. Ito. Saan natin makikita ang mesa, class? Yes, Hazel? Meron sa paaralan, teacher, meron din sa bahay. Magaling. Meron din sa paaralan at sa bahay. So, bigyan natin si Hazel ng 3 bagsak. Okay, class. So, as what you observe, ito ang ang mga kategoryang ito ay tinatawag sa wika. Alam niyo ba yun? Hindi po, teacher. Ang kategoryang ito ay tinatawag sa wika. Lahat pakibasa. Pangalan. Heidi pakibasa. Pangalan. Giselle. Pangalan. Giselle. Pangalan. Sabay-sabay. Pangalan. So, makinig na mabuti dahil pagkatapos ng ating talakayin ay inaasahan kayong lahat pakibasa. Nakatutukoy na pangalan sa loob ng pangungusap. Naiuri ng gusto ang mga pangalan at napapahalagahan ang pangalan sa pamamagitan ng paglalang pangalan ng tao, pag-unawa sa kalagayan ng gusto, ika at kultura. Magaling. So, naintindihan niyo ba ang nilayunin mga bata? Opo, teacher! Meron tayong gawain class. So, are you excited to our activity? Yes, teacher! Ang unang ating activity ay basahin ang panuto. Isulat sa tamang Basahin ang panuto. Panuto. Isulat sa tamang kahon kung saan kabilang ang bawat salita. Sulat ninyo mga bata. Ay, idikit. Sige, idikit ninyo. Bilisan mga bata. Tapos na, teacher. Diba? Gustuin din na pera. Wala. Magaling na naman ako. Ako na. Nag-awas sa labas. Ay, okay na. Eh, buday. Paday na siya. Ikaw po na Ayos, okay, hindi okay. Ikaw ka na. Okay, class. So ngayon ay ating i-check ang iyong mga sagot kung ito ba ay tama. Okay, so sa unang kategorya ito ay ang tao. So ang nilagay ninyo ay abogado, pulis, at doktor. So ito, ang nilagay niyo class
Yes, Hazel. Ako number 2, teacher. Number two, Ako si- pala, teacher. Giselle, number 3 si Heidi. Ano na, teacher? Line, draw line. Yes, draw a line lang. Oh, I'm so sorry. What is this? Hazel, number 4. So ngayon na Ambot, Charles Ambot. check kung tama ba ang mga picture na sa pangalan ng mga picture na aking yung nilagay. So, anong picture? Anong nasa picture class? Upuan, teacher. Ang upuan na, ang kategorya ng upuan kabilang Sa bagay. Sa upuan ay namabilang sa kategorya ng mga bagay. So, tingnan natin kung ang upuan ng picture ay tama sa pangalan at ito ay tama. So, sino ang sumagot sa number 1? Okay, so si Hazel. So, bigyan natin si Hazel ng 3 baksak. Sa pangalawang picture. So, anong nasa larawan mga bata? Elepante. Okay, so ito ay ang elepante. So, at sa ang kategorya ang elepante ng kabilang? Sa hayo. Okay, so ang elepante ay nakabilang sa kategorya ng mga hayop. Okay, so tignan natin kung ito ay tama. At ito nga ay tama. So, bigyan, so ito ay tama. So, sino ang sumagot sa number 2? Okay, so si Giselle. So, bigyan natin si Giselle ng 3 bagsak. Sa pangalawang picture. So, ano ay itong pangalawang picture mga bata? Birthday. Ito ay birthday. So, saan kategorya nagbibilang ang birthday? Sa kaarawan, teacher. Sa ano? Pangyayari. Okay, so ang birthday ay ang kaarawan ay nabibilang sa pangyayari. So, tingnan natin kung ang birthday ba or ang kaarawan ay okay, ito ay tama. So, sino ang sumagot sa pangatlo? Okay, si Giselle. So, bigyan natin si Giselle ng 3 bagsak. Isa sa pang-apat. So, ano ang nasa litrato mga bata? Guro, teacher. Ito ay guro. So, saan kategorya nga ba ang guro ay nabibilang? Sa tao. Yes, ang guro ay nabibilang sa tao. So, tingnan natin kung ang picture ay... Okay, so ito ay tama. So, sino ang sumagot? Okay, so si Hazel. So, bigyan natin si Hazel ng 3 bagsak. So, sa panghuli, anong nasa litrato mga bata? Tower, teacher. So, tower. So, saan natin makikita itong tower? Sa Paris. Okay, so sa Paris natin makikita ang tower. So, saan kategorya natin makikita ang Paris? Sa Lugar. Very good. Ang Paris ay kabilang sa lugar. Ito ay tama. So, bigyan natin si Hazel ng 3 bagsak. So, sa gawain ito, kayo ay nakakuha ng perfect score. At kung gano'n, bigyan niyo yung sarili ng 3 bagsak. Okay, dalako naman tayo sa huli nating gawain. Pakibasa ang panuto. Basahin ang bawat pangungusap sa iyong guhitan ng pangalan sa bawat isa. Si A. Basahin. Si Ana ay naglalaro sa parke. May bagong kawan si Ben. Ang pusa ay natulog sa upuan. Pumunta Punta kami sa simbahan. Masaya kami sa Pasko. Okay, so sino ang gusto sumagot sa number 1? Yes, Hazel. Okay, so pangalawa, sino ang gusto sumagot? Yes, Giselle. Sa pangatlo, Angel Ben. Sa pang-apat, Hazel. Yes, Hazel.
tama nga ba ang inyong mga sagot? Isa number 1, basahin. Si Ana ay naglalaro sa parke. Si Ana ay naglalaro sa parke. So, ang inyong sinalugdikitan ay Ana at. parke. So, ito ay tama dahil si Ana at ang parke ay isang pangalan. At ang si Ana ay ang kategorya nila ay ang Tao. at ang park ay Lugar. tama. So, number 1 is correct. Sino ang sumagot sa number 1? Ako, teacher. Okay, si Hazel. So, bigyan natin si Hazel ng tatlong bagsak. Sa number 2, pakibasa. May bagong laruan si So, Ben. ang inyong sinalugdikitan ay Laruan at Ben. Ben. ang laruan ay nabibilang sa kategorya ng Bagay. si Ben. Tao. Magaling. So, number 2 is Tama. correct. Ito ay tama. So, sino ang sumagot? Ako, teacher. Okay, si Giselle. So, bigyan natin si Giselle ng tatlong bagsak. So, sa pangatlo, basahin na sabay-sabay. Ang pusa ay natulog sa upuan. So, ang inyong sinalugdikitan ay Pusa. at Laruan. so, ang upuan ay kabilang sa kategorya ng Bagay. at ang pusa ay Hayop. magaling. Ito ay tama. So, number 3 ay tama. So, sino ang sumagot sa ikatlo? Ko. Okay, so si Angel Wen. So, bigyan natin si Angel Wen na tatlong bagsak. Sa pang-apat, basahin mo sabay-sabay. Pumunta kami sa simbahan. So, ang inyong sinalugdikitan ay Simbahan. Saang kategorya nabibilang ang simbahan? Sa lugar. Magaling. So, ang number 4 ay tama. So, sino ang sumagot sa number 4? Very good. Si Hazel. So, bigyan natin si Hazel na tatlong bagsak. Isa pang huli. Basahin ang sabay-sabay. Masaya kami sa Pasko. Masaya kami sa Pasko. So, ang inyong sinalugdikitan ay Pasko. So, ang Pasko ay nabibilang sa Pangyayari. Magaling. So, ang Pasko ay nabibilang sa pangyayari at ito ay tama. So, sino ang sumagot sa Ako, panghuli? teacher. Magaling si Giselle. So, bigyan natin si Giselle ng tatlong bagsak. So, nakakuha din kayo ng perfect score sa ating gawain. Kung gayon, bigyan ninyo ang iyong mga sarili na 5 bagsak. So ngayon mga bata, ay atin ang alamin kung ano nga ba ang pangalan. Basahin na sabay-sabay. Pangalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Magaling. So ang pangalan class ay isang salita sa bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. O, ayun mga bata, sino ang makapagbibigay ng halimbawa ng posisyon ng tao? Posisyon ng tao. Yes, Hazel. Halimbawa sa isang Posisyon. posisyon ng tao, teacher ay teacher, doktor, pulis. Okay, magaling. Si Hazel, so bigyan natin si Hazel ng tatlong bagsak. So, ang posisyon ng tao, for example, ay Teacher, doktor, pulis. So, tama. So, yes, Giselle, may ibang halimbawa. Wala na po, teacher. Are you sure? Marami pang posisyon. Magbigay ka ng mga Isang ano, teacher, bumbero at saka guard. wala ka bang mga pamilya na may posisyon? Meron, Magbigay ka teacher. ng pangalan at ang kanilang posisyon. For example, si Teacher April, ganun. Si teacher, Cherry. Sino pa? Yun lang po, teacher. Okay, kung ganun. So, bigyan natin si Giselle at tatlong bagsak at si Hazel. So, yun ay ang halimbawa ng pangalan ng mga tao. At tutuwa naman tayo sa bagay class. So, sino makapagbibigay ng halimbawa ng bagay? Yes, Hazel? Lapis po, teacher. Okay, please. So, very good. So, that's it. Let's give Giselle a 5 big clap.
Magaling. So, bigyan natin si Hazel ng tatlong bagsak. So, ano pa nakikita mo, Giselle? So, nakikita ko dito sa silidara ng teacher ay kortina. At mayroong mga upuan. At meron din mga gunting na nasa mesa po, teacher. Magaling. So, bigyan natin si Giselle ng tatlong bagsak. So, ang tama class, ang iyong mga sinabi ay ang halimbawa ng mga bagay na makikita natin sa paaralan. At iyon ay kategorya ng mga Tao, bagay, ang iyong sinabi ay kabilang sa kategorya ng tao, Bagay. bagay, again, Bagay. ano kayo sinabi ko kanina, di ba? Nag-example kayo ng mga bagay. Bakit yung sinabing tao? So, ang kategorya kanina ay Bagay. Magaling. Sa dyan, hindi talaga kayo nakikinig, no? So, makinig kayo ng mabuti class. So, next is hayop. So, sino magbigay ng example ng hayop? Yes, Hazel. Conejo, teacher. Okay, magaling. Kuneho. So, bigyan natin si Hazel ng tatlong bagsak. At dito rin sa ating activity class. So, ang elefante also is nabilang siya sa hayop. Yes, Giselle. Meron ka pa bang ibang example? Marami po, teacher. Squirrel, turtle, bunny, and dog. Very good. So, let's give Giselle a 5 clap. So, wala pa kayong mga alagang hayop sa inyong bahay? Meron na, teacher. Yes, Angel Gwen. Pwede ka ba mag-share? Yes, teacher. May aso po kami, tsaka pusa, tsaka isda, tsaka ibon, tsaka ahas. Wow! Sobrang dami naman ng mga hayop dito sa inyo. So, kung gano'n, bigyan natin si Angel Gwen at tatlong bagsak. Okay, so yung mga halimbawa na sinabi niyo kanina, class, yun ay nabibilang sa Hayop. Magaling. Yun ay nabibilang sa pangalan ng mga hayop. Pinadako naman tayo sa Lugar. na meron kang lugar. Lugar. So, base sa ating activity class, dito sa gawain 3, ang part ay isang halimbawa ng lugar. So meron pa ba kayong alam na lugar? Meron, teacher. Yes, Angel Queen. Japan po, teacher. Paborito ko pong lugar iyon. Gusto mo ba pumunta sa Japan? Opo naman, Kung teacher. gayon ay mag-aral ka ng mabuti. Opo, teacher. Okay, so bigyan natin si Angel Queen at tatlong bagsak. Ikaw, Hazel, meron ka bang lugar na alam? Di malo na, teacher. Okay, yun. Kiso, saan natin ito ikita? Di ba na? Sa Osamis, teacher. Doon ako nakatira, teacher. Ito pala nakatira. Kung magaling, so bigyan natin si Hazel ng tatlong bagsak. Thank you, teacher. Asli nga. Yes, kapitbahay po siya. Okay, very good. So, best friend kayo. Kaya, teacher. Okay, so, just Giselle, meron ka bang gustong lugar na puntahan? Kaysa ibang bansa? Gusto ko pumunta ng China. Wow, magaling. So, sa China, ano ba gusto mong pumunta? Marami pa, teacher. Kayo mag-aaral ako ng mabuti para makapunta ako doon. Magaling. So, bigyan natin si Giselle at tatlong bagsak. Okay, so, ang yung mga sinabi class ay yun ay ang halimbawa na Lugar. lugar. So, dito natin tayo din ako sa huli. Sabay-sabay natin masahin. Pangyayari. Case ito ay pangyayari. So, base sa ating activity class, birthday ay isang halimbawa na Pangyayari. So, kabalo ba kung sa inyong birthday? Yes! Kaya ang birthday ni Angel Wen. Secret. Ay, bakit? Baka pumunta po sila, teacher, tapos wala kaming handa. Ay, kung ganun. Okay, so si Giselle na lang. Tapos sa birthday ko, teacher, noong December 15. Okay, so belated happy birthday, Giselle. Happy birthday. Birthday! Okay, so let's give Giselle a 5 big clap. Okay, Giselle. Pero saan na yung birthday? July 23. Okay, so ang birthday ni Hazel ay July 23. So, bigyan natin si Hazel ng tatlong bagsak.
Isang halimbawa is New Year. Sinesebra dati January 1. Magaling, so New Year ay isang halimbawa ng pangyayari. Okay, so let's give yourself a round of applause. Okay, so meron pa ba kayong katanungan tungkol sa pangyayari, class? Wala na po, teacher. Okay, kung gano'n, ay ako ay ang magtatanong. So, alam mo ba kung lalaki natin ngayon umaga? Yes, Giselle. So, ang ating pinalaki ngayon, umaga teacher ay patungkol sa pangalan. Okay, ang ating tinalaki ngayon ay patungkol sa pangalan. So, bigyan natin si Giselle ng tatlong bagsak. Ano nga ba ang pangalan? Yes, Teacher Will. Ang pangalan, teacher, ay salita o bahagi. Bakit ka tumatakbo? Sa isip ko kasi, teacher, ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, ayaw pagharap pangyayari. Magaling. So, ang pangalan ay tumutukoy sa lugar ay sa tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. So, bigyan natin si Agent Well ng tatlong bagsak. Sino ang makapagbibigay ng halimbawa ng tao? Yes, Giselle. Ano po teacher? Example ng tao. Yes. Okay, so, guro, doktor, at saka nurse. Yung magaling. So, bigyan natin si Giselle ng tatlong bagsak. Sa pangyayari naman. Yes, Agent Well. Teacher, ang mga halimbawa ng pangyayari ay birthday, Pasko, Valentine's Day, at saka New Year po. Yung magaling. So, bigyan natin si Agent Will ng tatlong bagsak. So, meron akong importanteng katanungan, class. So, bakit nga ba importante na malaman natin bakit nga ba importante na malaman natin ang pangalan sa pang-araw-araw? Yes, Hazel. Mahalaga teacher na malaman natin ang pangalan sa araw-araw dahil ito ang nagbibigay ng kahulugan at linaw para sa pakikipag-communicate natin sa mga tao, teacher. Okay, magaling. So, bigyan natin si Hazel ng tatlong bagsak. Class, magaling. Kailangan talaga natin malaman ang pangalan. For example, class, if ang mama ni Hazel manubo o Hazel, makuha o siligin ang isuga, ang ikuha kay Tumblr. So, talaga na tayo ay may kaalaman sa pangalan. Nagkaintindihan ba tayo mga bata? Opo, teacher! Is wala na ba talaga kayo katanungan? Wala na po, teacher! Kung ganun, ay mayroon tayong activity na gagawin. Basahin lang sabay-sabay. Mechanics. Hahatiin ang klase sa dalawang grupo. Bawat grupo ay bubuo ng isang linya. Sa signal ng guro, ang nasa unang linya ay tatakbo papunta sa mesa. Kukuha ng isang larawan, babanggitin ang larawan, at ilagay sa tamang kahon. pagkatapos, babalik siya at kahawakan ng kamay ng kasunod upang ito naman ang tatakbo. Ang grupo na makakuha ng pinakamataas na puntos ang siyang magiging panalo. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minute. Okay, so naintindihan ba ang ating mechanics class? Opo, teacher! Di madali dahil kayong lahat ay nakakuha ng perfect score. At dahil dyan, bigyan niyo ang inyong mga sarili ng basigabong palakpakan. Para talagang malaman ko kung naintindihan niyo ba ang ating tinalakay, ay meron tayo individual activity. So, basahin ang panuto bago sagutan. Paano to? Ilugan ang mga pangalan na nasa loob ng pangungusap. Tapos na po, teacher! Okay, kitasa. So, kayo lahat ay nakakuha ng perfect score. Because of that, let's give yourself a round of applause. Bago natin
Panuto. Gumawa ng maikling tula, 4 na linya, gamit ang iba't ibang uri ng pangalan. Tao, lugar, bagay, hayop o pangyayari. Pagkatapos ay salungguhitan ang lahat ng pangalang ginamit. So tapos, di ba, sulat mga bata? Opo, teacher!